Magandang buhay! Ako si Ginang Yuan H. Banhaw, guro sa Pilipino sa ika-9 na baitang. At ang ating aralin ay ang pinakamahalagang kasanayang pagkatuto na iuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. Balik-aral. Dito, nalaman natin ang denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Denotatibo, ang mga salita ay ang literal na kahulugan nito at makikita sa diksyonaryo. Samantala, konotatibo naman ay salitang may patago na kahulugan. Ngayon naman, para sa ating aralin sa inyong module, Gawain 1, basahin at pag-aralan ang awiting pahina 29 hanggang 30. Maaaring i-pause ang video na ito upang mabigyang daan ang inyong pagbabasa o maaari ding pakinggan ang awitin. Matapos basahin at pakinggan ang awitin sa gawain sa pagkatuto bilang 2, pahina 30. Ano ang pinahihiwatig ng awitin? Ano ang katangian ng awitin ang iyong nakita o natuklasan? Ano ang ritmo ng kanta? Ano ang mga salita sa awitin ang hindi pangkaraniwang ginamit? Tukuyin ang kahulugan ng bawat isa. Maaaring i-pause ang video na ito upang mabigyan daan ang inyong pagsagot. Marahil, isa sa inyong mga sagot ay ang ipinahihiwatig ng awitin ay ang damdaming namamayani sa puso ng gumawa ng awitin. Ito ay puno ng pag-ibig. Pangalawa, dalagang Pilipina o yung damdamin ng dalagang Pilipina. Pangatlo, hindayog. Pang-apat, binibining marikit. Binibini, ang ibig sabihin ay dalaga o dilag. Marikit, maganda. Mahusay. Alam mo ba, ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat, na ang tula ay isang uri ng panitikan na binubuo ng mga salitang may ritmo at metro. Ang ritmo ay ang haba o iksi ng mga pattern, samantalang ang metro ay tumutukoy sa haba o iksi ng bilang ng mga pantig sa bawat linya. Merong elemento ng tula. Elemento ng tula. Sukat, tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat tulugtod na nakapaloob sa isang saknong. Ito ang halimbawa. Saknong, tumutukoy sa isang grupo sa loob ng isang tula na maaaring binubuo ng isang talugtod o higit pa. Halimbawa ng saknong. Tugma, tumutukoy sa pagkakaroon ng pagkakasintunog ng mga huling pantig ng huling salita sa bawat linya. Sumunod, kariktan, ang mga salitang ginamit upang magpasaya o magbigay sigla sa damdamin ng mambabasa. Binibining marikit. Talinghaga, tumutukoy sa ditahasang pagtukoy sa mga bagay na binigyang turing sa tula. Marikit. Matapos malaman ang elemento sa tula, para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, pahina 31, basahin at pag-aralan ang tula Kabayanihan ni Lope K. Santos. Maaari akong sabayan sa aking pagbasa. Kabayanihan ni Lope K. Santos. Ang kahulugan mo'y isang paglilingkod.
na walang paupa sa hirap at pagod, minsan sa anyaya, minsan kusang loob, pag-ibig sa kapwa ang lagi mong Diyos. Natatalastas mo sa iyong pananim, iba ang aanit, iba ang kakain, datapwat sa iyo'y ligayan at aliw, ang magpakasakit ng sa iba dahil. Pawis, yaman, dunong, lakas, dugo, buhay, pinuhunan mo at inalay. Kapag kaibig mong kaalipinan, ay makatubos ka ng aliping bayan. Sa tulong mo'y naging maaluwan ng dukha, sa turo mo'y naging mulat ang mulala, sa tapang mo'y tuwag naging halimbawa't ang kamatayan mo ay buhay ng madla. Tikis na nga lamang na ang mga tao'y mapagwalang turing sa mga tulong mo. Ang kadalasan pang iganti sa iyo ay ang pagkalimot kundi paglililo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pahina 31, sagutin ang mga katanungan sa anong isyu mo maaaring iugnay ang mensaheng kalakip sa tula. Ano-ano ang mga salitang may malalim na kahulugan? Tukuyin ang kahulugan ng bawat salita. Maaaring i-pause ang video na ito upang bigyang daan ang inyong pagsagot. O sa isyong maaaring iugnay sa mensaheng kalakip ng tula ay ang mga bayaning nagbuwis ng na kanilang buhay. Marahil, ang ibang sagot ninyo ay ang napapanahong isyu ngayon, bayanihan ng mga frontliners para sa bayan na kung saan makikita ang pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit at pagtutulungan ng bawat isa. Pangalawa, natatalastas. Ang ibig sabihin, naiintindihan. Maalwan, madali, mulala, hangal, tikis, sinadya, paglililo, pagtataksil. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, pahina 32, sa iyong papel, sumulat ng 4 na taludturang tula na may binubuo ng 4 na linya sa bawat taludtod. Isentro ang tula sa tema sa pagpapahalaga sa pagiging isang mabuting mamamayang Pilipino. I-pause ang bidyong ito upang bigyang daan ang inyong sagot. Sa pagwawakas ng aralin, pagninilay, sa sagutang papel ng mga mag-aaral, kopyahin at dugtungan ng mga sumusunod na pahayag. Matapos ang aralin, naunawaan ko na ito ay, nais ko na, naway marami kayong napulot na aral ngayong araw na ito. Muli, hanggang sa muling pagkikita, ako ay mag-iiwan ng isang aral para sa inyo. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang taong walang pangarap at ayaw magsikap para mapabuti ang hinaharap. Hanggang sa muling pagkikita. Salamat.